Ngayon pagkwento ko doon, medyo kabagangan ko yun eh. Di nireport, kwento kagad siguro ko sa ano, sa manggagawa. Tapos walang di tumagal po ng mga para mga 3 hours lang po, niremove na ako sa lahat ng GC. Ano po bang kwento ninyo? Pwede po ba namin malaman? Bakit may mga yung Area 52, ganyan. Sabi ko, lagi na lang kung napapansin, food pack, pamahal ng pamahal. Yung KD Rock, kaya ng mga sita ko din dahil sabi ko nung hindi ako nakakapunta dyan bro kasi mahal. Ako nga, kung alam ko lang dati yan, medyo baka kine-question ko na yun eh. Kasi sa ngalan ng linyada ng mga madalisay na mga nagre-relihiyon, dapat yung root ng lahi mo, talagang walang kapintasan yan. See to it na dapat pati pamilya mo, mga kamag-anak mo, gusto ka. Correct. Wala yung parang katulad ng sis Myra Jan Rason o kaya yung tsuhin niya na kapatid din naman dati na pinagdudupang-dupang pala ng lahi nila o dinimanda pa. Anong klase yun? Sabi ko, yan ba ang linya na kayo? Hindi ko lang alam yan dati. Pero kahit lately ko lang nalaman yan. Pagkuha ko pa lang ng mga impormasyon na nag-alak-alak na, sabi ko hindi na ito yung totoo. Nagtinda ng alak doon kasi nililihi mo pala pagka may bibisita ron, itatago mo, hindi mo papupuntahin doon sa area ano. Ang lumalabas doon, Brad Badong, para kang sinabuhat ni Brad Daly doon, yung mga solid talagang mga para mga membro na hindi magsasalita, parang ganoon no. Tungkol pa sa pera yon, parang puro ahente na lang sila ng mga produktong mga kung ano-ano. Sabi ko ganoon. Correct. Kanina nga lang po eh, kasi pinapasok ko yung mga post nun eh, binibida niya si ano eh, yung leader nila dyan eh. Tapos nagko-comment ako. Ngayon nag-PM sa akin nung sitas ng Bible. Sabi ko, sinong Diyos yung tinatawag mo dyan na ano, ganyan-ganyan na parang gano'n, nasawayin daw yung ano, sawayin yung mga kalaban nila, parang mga ganun. Sawayin ka nawa ng Diyos. Sabi ko, sino yung Diyos yung tinatawag mo dyan? Eh, nag-i-expose lang naman ako ng mga talagang kalagayan dyan. 2003 lang po ako ng bautismohan eh. Baka, ano, hindi ko talaga kayo nakita doon siguro. Gusto ko makabalita dyan eh. Kasi Ano no? namadali po ako pag-exit dyan eh. Magko-closet pa sana kami ni Mrs. Oo. Eh, ano kasi, may pinagkwentuhan ako diyan isang araw sa ano sa na GS. Opo. Pero alam ko magsusumbong 'yun eh. Kaya lang hindi ko na malayang pagkasumbong niya, mga oras lang po 'yun. Oras lang po 'yun, niyari na kaagad ako, ni-remove na ako sa lahat ng GC. Anong pangalan nung GS, ng group servant? Bata pa 'yun kung tutuusin eh. Israel Batalyer. Yung batalyer na yan, marami rin yan, mga isang pamilya rin sila. Officialis din dati yung tatay niyan. Tapos siguro sa power nila, parang minana niya rin talaga yung pagka-power ng tatay niya. GS siya ngayon, yung bata na yon. Oo. Kasi as in mga parang mga 20 plus pa lang yata yun, no? Edad o 30 na rin. Oo. Mga 30 plus years na rin siguro yung kapatid na yun. Anak sa iglesia yung kapatid na yun. Ngayon pagkwento ko doon, medyo kabagangan ko yun eh. Di nireport, kwento kagad siguro ko sa ano, sa manggagawa. Tapos walang di tumagal po ng mga para mga 3 hours lang po, niremove na ako sa lahat ng GC. Ano po bang kwento ninyo? Pwede po ba namin malaman? Ano, yung mga tanong ko na, parang mga ganun. Sabi ko, Like what? bakit may mga yung Area 52, ganyan, sabi ko. Tapos lagi na lang kung napapansin, food pack, pamahal ng pamahal. Tapos yung KD Rock, kaya ng mga sita ko din dahil sabi ko nung hindi ako nakakapunta diyan bro kasi mahal. Ang nakapunta lang ako diyan kasi yung sponsor na toka-toka. Sa lahat ng mga kapatid, pagka meron kang tanong, automatic, mamarkahan ka nila, nakalaban na. Yan din yung nangyari kay Brad Jan Cuencao. Si Brad Jan Cuencao, diakono yan ng lokal ng Hong Kong. Dalawa silang diakono doon. Si Brad Romeo Salonga at saka si Brad Jan Cuencao. Ganyan, pagka meron kang tanong,
Automatic good thing. Pagka yung mga kapatid, ako ang tinanong, hindi ko sila mamarkahan. Bakit? Ba't ko sila mamarkahan? Dumidistino pa ako nun, ha? May nagtanong Opo. sa akin, bro, totoo po bang may alak na tinda sa ano? Oo, totoo po yun. Kasi po meron pong kasosyo, si Brother Eli, na hindi kapatid. Yun ang sabi. Yun yung sabi sa amin, ha? Noon. Pero hindi totoo, no? Oo, hindi totoo yun. As if na magsosyo pa sila. Ako lang ang ginawa ko, medyo nalulugihan ako kasi something 22 years din po kami ng pamilya ko dyan. Especially kaming mag-asawa. Ayun, brother, Ah. aanuhin ko lang yung sinabi nalulugihan. Yes, sino ba namang hindi makakaramdam ng nalugi? Tayo. Sabi ko nga sa'yo, ako 24 years na dapat ako sa iglesia this July 27, 2025 kasi July 27, 2001 ako nabaptize eh. Si Brad More, Mauricio Bernardo, 12:01 PM ako nabautismuhan. Ngayon, Opo. yung nagawa ko sa na ipinaglingkod ko diyan sa Royal Family, isang beses ng buhay ko hindi ko man nagawa sa mga magulang ko na nagpalaki sa akin. Nagsakripisyo sa akin ng maraming mga bagay. Ngayon, Opo. ako ang pananalig ko yung sinabi ni Brother Eli na nasa Biblia na ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa. At ang pag-ibig na inyong ipinaglingkod, ipinakita sa mga banal. Kaya yun yung lagi ko sinasabi sa mga kapatid. Sabi ko nga, naiintindihan ko, masasayangan kayo, you will regret, bakit kayo ganito ba? Sabi nga ng Biblia, lahat ng bagay na nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Kanya. Sabi ni Brother Eli, patunayan mo lang na mahal mo ang Diyos, iniibig mo ang Diyos, rest assured, makakatulog ka ng mahimbing. Bakit? Mahal mo ang Diyos eh. Gagalawin ka ba ng masama? Bakit po ganun? Meron pong nangyari sa akin ano. Yun nga yung kagandahan nun eh. Tingnan ninyo, magbasa kayo ng Biblia. Hindi ba? Kung tayo ang mag-a-analyze dun sa mga nangyari sa mga lingkod ng Diyos, pangit ang magiging analysis natin. Biruin mo si Jose, binenta siya, minaltrato siya ng kanyang sariling mga kapatid. So, kulang ibenta siya sa ibang mga tao. Pero meron palang ginagawang kaparaanan ng Diyos sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Di ba? Ang ganda ganda ng nakasulat sa Biblia. Meron palang paghahandang inihahanda ang Diyos dahil magkakaroon ng malaking kagutom sa Israel. Kaya dadalhin sila sa Ehipto. Nagugutom na sila sa aral kung ano-ano na lang mga sinasabi lagi. Kung ano-ano na lang, nakakaburyong na Oo. Ngayon, ang daming mga kapatid ang nagsasabi sa akin, brother, wala na po talaga yung aral na magandang naririnig natin noong buhay si Brother Eli. Hindi na po, ininamali na po ni Daniel Rason, ni Brad Daniel yung mga aral na magaganda. Kagaya nun, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw upang mangakita ng mga tao. Mangakita, hindi ipakita. Opo. Bawal ngang ipakita eh. Nakasulat yun sa Mateo 6:1 hanggang 2, pagka ikaw ay magbibigay ng limos, huwag kang gagaya sa mga mapagpaintabaw. Pwede rin sana bro yung kung hindi tayo ang nagbibideo Pero may taga-video pa, tapos bagal-bagalo mo pa yung lakad mo talaga. Tapos may sumasayaw pa sa mga kapatid, no? Sabi ko ganun, hindi nila naiisip kung tutusin lang yung mga pumunta nga na nandun, baka nga hindi pa pinakain yan Patawarin pero sigurado ako lamang sa mga pumuntang sumayaw doon, mga nag-Gcash doon. Hindi pa binigyan ng pagkain yun. Hindi ka nagkakamali doon. Brother, hindi ka nagkakamali doon kasi merong mga closet na mga manggagawa na nagme-message sa akin. Brad Badong, baka pwede mong pasadahan. Alam mo ba, yung mga nagpupunta diyan sa mga gawain na yan, kagaya ng mga photo bill, hindi man lang bibigyan ng panggas, pamasahe, tsaka pagkain. Sarili naming gastos yan.
Sabi ko, patawarin. Tas nakukuha niya yung may tigasayaw pa siya doon. Eh, kung tutusin kuhang-kuha mo lahat ng ang karangalan na lang doon eh. Dapat nga doon kung sakali kung nasan man ang lugar na yon, kung talagang makatwiran ka, ibigay mo sa nakakasakop na lokal yun doon. Kung Correct. sino man ang kung sino man ang lokal doon na diakono, mga opisyalis doon, tapos ihanay mo yung lahat na nagpukpuk doon, naghukay doon ng mga kapatid, yun ang ihanay mong parangalan doon. Di ba Correct. ganoon? Correct. At Sabi, saka ang itatanyag, hindi yung karangalan ni Daniel Rason na mabaho ang paa, na pokpok ang nakuwang asawa. yung Ang patawa. tatanggol ninyo, pokpok, bakit niyo pag-uusapan yung buhay? Ayaw niyo palang pag-usapan yung buhay na dating pamumuhay niya, no? Bakit inuungkat niyo ngayon yung buhay ni Brother Eli? Kasi alam niyo si Brother Eli, hindi na makakapagsalita, mga bugok, mga ungas na Tama. grupo ni Bornok Oo. na mababantot. Kung alam ko lang dati yan, medyo baka kine-question ko na yun eh. Kasi sa ngalan ng linyada ng mga madalisay na mga nagre-relihiyon, dapat yung root ng lahi mo, talagang walang kapintasan yan. See to it na dapat pati pamilya mo, mga kamag-anak mo, gusto ka. Correct. Wala yung parang katulad ng Sis Myra Jan Rason o kaya yung tsuhin niya na kapatid din naman dati na pinagdudupang-dupang pala ng lahi nila o dinimanda pa. Anong klase yun? Sabi ko, yan ba ang linya na kayo? Hindi ko lang alam yan dati, pero kahit lately ko lang nalaman yan. Pagkuha ko pa lang ng mga impormasyon na nag-alak-alak na, sabi ko hindi na ito yung totoo. Nagtinda lang alak doon kasi nililihi mo pala pagka may bibisita ron, itatago mo, hindi mo papupuntahin doon sa area Ang lumalabas doon, Brad Badong, para kang sinabuhat ni Brad Eli doon, yung mga solid talagang mga membro na hindi magsasalita, parang ganoon Parang gano'n. Kaya tingnan mo, brother. Di ba pinagbibintangan akong probes? Hindi ako probes. Alam ko lang gamitin yung unang-una, yung utak ko at saka yung bala ko. Gera to eh. Battle ito eh. Mga bubuk ba kayo? Mga baliw ba kayo? Mga siraulo kayo? Biruin mo nasa gera kayo banat kayo ng banat. Si Badong magaling kasi. Magaling sa estratehiya. Tama. Ayun, sabi ko, kahit sa akin sa unang Timoteo 3:2, ang obispo dapat walang kapintasan. Ayan. Dapat ang obispo walang kapintasan. Ayan. Pero inyo pinagtatanggol nyo ngayon yung pokpok. Dapat pagka obispo ka, asawa ng isa lamang na sumasampalataya. Ang dami pating asawa dyan na babae, ba't doon pa siya pumatol? Correct. Ba't sabi ko, ang daming kapatid na berhen dyan, tas dati nga naririnig ko pa yung angas niya na parang, ang dami raw may gusto sa kanya sa GMA7, mga ganun. Sabi ko, kung titingnan ko naman yung mga newscaster doon, magaganda rin naman talaga, mga kasama niya, mga matitino din yung pamilya. Tapos, ipipilit mo yung sarili mo doon sa may aktibong asawa, tapos ang trabaho, Japayuki. Parang ganun, di ba? Correct. Sabi nga ni Mama Mary Myra Rason, sabi niya, ano bang trabaho nun? Di ba pokpok ang asawa nun, nanlilinis ng tubo, ng may tubo? Tapos ngayon walang trabaho, ikaw ang nakapangalan sa KD Rock pati. Oo, yan. Wala kang hanap buhay, nakapangalan sa iyo yun. Sabi ko gano'n. Brother Brian Carion, nakahanda ka na bang isikin din ng grupo ni Bornok na babantot? Opo, talaga. Ano man, kasi laban nga eh. Opo. Yan. Di ba? Yan po sila dyan. Ang daming kakampi ni Ang daming kakampi ni Badong, At saka yung kakampi ni Badong, mga may utak at may mga pinag-aralan. Ikaw, Bornok, sino ang kumakampi sa'yo? Meron bang kumakampi sa'yo? Yung katulad mong mabaho ang pamumuhay. Bornok, kung gaano kabaho ang pagmumukha mo, ganun din kabaho ang pamumuhay mo. Opo. Sabi ko ganun, patawarin.
Eh, ano ko dyan, sinashoutout ko nga yung mga ano eh, kaya lumabas din ako eh. Baka may mga nahihiya pa dyan, baka makita tong video ko mga taga Cubao Aurora dahil Ay, pagdating niya brother, sa Cubao, brother, pioneer yung Cubao Aurora eh. ibinabalita ko sa'yo, ang daming closet dyan sa Cubao, Aurora. Ay, salamat sa Diyos. Kasi, nadistino ako dyan. Nakita ako ng mga kapatid. Mahal ako ng mga kapatid dyan. Bakit? Nadistino kasi ako dyan eh. Nakita nila kung papaano dumistino si Badong. Si Badong ay hindi manggagawang kanin. Opo. Yung mga ngayon na lang talaga dahil sa pakinabang eh. Parang ganun eh. Hindi, wala na silang ginagawa. Parang yung Brad Brian nakapangalan ko, panay vlog na lang. Maliit. Panay vlog na lang siya, panay PR na lang siya sa ano eh. Wala na silang aralan. Ano kaya ang nangyayari na doon sa mga worker na ganyan? Wala na silang aralan, parang ano na lang pinaggagawa nila. 4 years nang nangunguna si Daniel Rason. Ni aralan at saka ni meeting ng manggagawa, siguro 2 beses lang nagpa-meeting sa buong mga manggagawa itong si Daniel Rason. Wala talaga pera pa siguro sa kapatiran. Tungkol pa sa pera yon, parang puro ahente na lang sila ng mga produktong mga kung ano-ano. Sabi ko ganoon. Correct. Nung kanina nga lang po eh, kasi pinapasok ko yung mga post nun eh, binibida niya si ano eh, yung leader nila dyan eh. Tapos nagko-comment ako. Ngayon nag-PM sa akin nung sitas ng Bible. Sabi ko, sinong Diyos yung tinatawag mo dyan na ano, ganyan-ganyan na parang gano'n, nasawayin daw yung ano, sawayin yung mga kalaban nila, parang mga ganun, sawayin ka nawa ng Diyos. Sabi ko, sino yung Diyos yung tinatawag mo dyan? Eh, nag-i-expose lang naman ako ng mga talagang kalagayan dyan. Sabi ko sa kanyang ganun. Eh, nung mga huli nga eh, ang nakakapagkwentuhan pa kami doon as officer ako doon eh. Ipinagpaalam yung isang kapatid na gusto pang mag-asawa noon eh, ni Brad Boyet eh. Hindi siya pinayagan ni Kuya. Ganun. Tapos maganda pa naman yung ano, okay din naman dahil matatanda na sila, may mga bahay naman na sarili sila mag-asawa. Si Brad Boyet, artist yun. Hinadlakan sila tapos sabi ko, ngayon naintindihan ko, pahadlang-hadlang tong leader na to. Yung mga anak niyo, may trabaho ba mga anak mo? Bugok ang Daniel Rason? Ang gaganda ng mga tinatamasa eh. Puro mga walang trabaho, puro mga ano. Sabi ko, kami mag-asawa hanggang mga talagang wala kaming minana ng mula sa magulang namin eh. Gusto namin magpa-private sa anak namin, hindi kaya eh. Tapos sila, kung pag-aaralan mo nga naman, may driver, may sumusundo, nasa eskwela ang laptop. Tapos pag may isip mo nga naman, yung mga wala nga naman trabaho yung ano nito. Meron niya akong kalituhan nakaraan eh, nag-uusap kami ni Mrs. eh. Dati nung nandiyan dyan, pinagmamalaki ni Kuya. Kasi nung mga nakaraan, may sumasagot sa akin mga kapatid. Sabi ng banan sa akin, ngayon, nagninegosyo yung tao. Maraming naipon yun sa pagtatrabaho. Sabing ganoon, kaya nagkapuhunan. Medyo, hindi ako nakasagot doon, pero ngayon bigla akong naalala. So, ba't nung active tayo dyan, ang pinagyayabang nyo, ang buong sahod ng Daniel Rason ay para sa iglesia. Ngayon, kung binibigay niya sa iglesia yung sahod niya parati, paano siya nakaipon na meron siyang may naipundar na mga ganito, ganyan, Exactly. may mga sasakyan na ganyan. Ang gandang punto nun, hindi ba binibida sabi ni ko, Brother Eli na buong sweldo niya ay binibigay niya sa iglesia. Kung totoo yun, diba? Bakit siya nakapagpundar ng maraming property? Malaki sahod, binibida nila, malaki daw sahod dati. Sige nga, malaki na. Tapos, ba't meron din kayong claim na sasabihin nyo dati, binibigay yung sahod dyan, nandyan pa na sa part nga nung Brad Willie Santiago binibigyan niya para ng 10,000 ganun kasi walang utang na loob yung tao na naintindihan ko nga sa isang banda. Marapat nga lang din naman nabigyan mo ngayon ng pera kasi hindi na nagtatrabaho si Willie Santiago naging alipin nyo ng tiga-base. Makatwiran naman talaga kung bibigyan nyo nga rin, tapos pagtapos biglang isusumbat, tas salawahang kayo. Dati may pera ka,
Ngayon, binabanggit nila, marami kang pera. Tapos, nung active tayo dati ron, sinasabi nila, yung pera mo nilalagay sa iglesia. Di ba? Ang lalakas bandaya, iba-iba yung sinasabi. Pagka, ngayon, naiintindihan ko, may isasagot na ako sa kanila, naalala ko lang. Ako din, Buong sahod daw. naintindihan ko na ay itong mga sa demonyo talaga to. Bakit? Biruin mo, alos buong buhay ko ginugol ko sa kanila tapos papatangan nila ako ngayon lumalaban sa aral. Anong labanan kong aral? Yun nga yung kaya nga ako nag-expose ng nag-expose Bakit? Anong nilabanan kong aral? Kayo nga ang maraming nilalabag na aral. Ang tindi ng paratang nila, no? Ng aral? Kung gawin Ituturo nila sa aral, pag na-expose sila, aral lang sasabihin nilang nilalabanan mo. Kaya nga, po ang gusto ko pong ipunto sa Brian. Kaya nga po ako nag-post. Hindi naman talaga dapat ako mag-post ng mga kabulukan nila bakit ako nag-post? Para na ito pong mga ito, isa tipo, piruin ninyo. Sasabihin ninyo, kalaban ako ng sino ba ay pamilya rason? Pero mo, sarili mo lalagyan mo ng pampatulog yung inumin ng kapatid na Ramon Espanyol. Tapos, pagkagising niya, nakasubo na yung bunganga mo. J.R. Rason, kulit. Daniel Rason tapos Jr. wala silang inaction dyan. Nilihim nila, hindi masuspendi, hindi maano. Yun ba? Mapapasinungalingan ninyo? Sige, pasinungalingan mo yan. Supain ka pala, Daniel Rason Jr. Di ka na nahiya? Meron niya ako bro na in-unfriend ako ng kasi sinisisendan ko ng video mo. Sinisendan ko ng mga proof natin. In-unfriend ako nung kapatid na kabagangan ko yun nasa USA. Local ng ng USA. Brad Julius Vargas yun. Ang naka-hold siya na hindi pinapadpit. Nakaraan ako pa yung nagsisend sa kanya ng link Kasi nakasuspindi siya, hindi siya pinapadalo ng lokal ng New York. Ako pa nagsisend ng link kasi may link ako mula sa mga magulang ko, yung mga matatanda. Binibigyan ko rin siya pero pinaalam ko rin sa lokal. Kasi hindi siya pinapasok na. Ang problema niya, kasi yung asawa niya bro sa dito sa Pilipinas, nag-asawa na. So siya nag-asawa, parang may ipinaalam siya ron. Ang finding sa kanya, pagkatapos mong hindi nasikaso yung asawa mo, nakapag-asawa, tapos magdadala ka ng asawang ipapaalam sa amin ngayon. Hindi sinuspindi siya for that. Sabi ko nung nakaraan, nagbabasa-basa na lang siya Tapos hanggang sa blinak na lang ako. Pero talagang ganun. Nababanggit ko lang siya ngayon, sabi ko, nandun pa rin siya. Sabi ko, tingnan mo yun, ikaw, yung ustisya, nakapangasawa na yung asawa mo. Nagsasama na. Ganito, ganyan. Tapos, ilang panahon na rin yan. Ngayon, nung nagpaalam ka, may papaalam ka, sinuspindi ka pa rin. At sinabihang hindi ka pa pwede sa lokal. Akala mo kung sino silang napakatataas yung arte nila sa mga kung ano-ano. Tapos mayroong mga ganyang lolipapan. May, sino ba yung, kanino ba yung prima sa Longga, bro? Kay Brad kay Sunny Catan. Di ba? May ganun na. Cancer. Oo, iniwan, may ganun. Pagkatapos na nakapagsama ba ng ilang panahon yun, tapos biglang iniwan, ganun ba yun, bro? Naku, mabaliw-baliw yung kapatid na Freeman sa Longga na yun. Di ba? Sabi ko, ba't walang suspindihan sa ganun? Ba't walang suspindihan sa ganun? Kasi KNP, ganun ba? Ano po yun KNP siyang pasiklab pabibo kay Brother Eli. Di ba? Anong katarantado, anong pinaggagawa natin sa ganun? Tapos ngayon yung yung kabagangan ko na kapatid na yun, sa kabila nung ginawa sa kanya na ganun, di binibigay ko yung mga proof na ganun, tumibay pa rin siya dun. Siguro sana makarating sa kanya to, na shoutout ko yun siya, Brad Julius Vargas, na baka hindi mo naiintindihan yung mga galawan ng mga diyan kasi nagkasya tayo dati yung parang pagka basta may nagsasalita may nag-expose. Wag natin hindi ko nagagamitin ngayon yung salitang may nagsasalita ng masama sa iglesia kasi hindi naman porke nagsasalita ng masama. Kung masama naman pala talaga yung iglesia na kinakaanibang ko, ibig sabihin hindi masama yung sinasabi niya Nag-expose lang siya.
Pero dati, ganun tayo. Pag kami nag-expose, ang lagi, uy, wag ka mga makinig dyan, naninira yan. Ganun kasi ang nabubulagan yung sa atin pagka may kapatid na nanonood sa ganyan, Oo. kay ganito. Yun nga po, Brad Ah, Brian. Yun nga po yung gusto oo. ko eh. Kailan Mm. pa ba naging paninira ang pagsasabi ng totoo? Kaya Di nga ba? eh. Sa kanila, yun ang sinasaksak sa pagkauto nila ganun. Ang mga naninira lang kayo, sabi ko, ay di magreklamo pala kayo. Ipahuli nyo, ipa-interpol nyo si Badong ang titindi ng mga sinasabi o kung ano man, kung may nasabi siyang hindi totoo dyan. O kung sino pa yung mga ano niya, pati yung may sinasabi siyang mga saksi. Hugutin nyo, kung tutuusin nga, isuspindi nyo dapat yun eh. Kung meron siyang may binabanggit kang mga ibang mga pangalan na related, eh, di ba dapat ganun bro? Correct. Pero tahimik sila eh. Oo, yung parang Reyes sa Sundisilyo, parang gano'n, naririnig ko yun sa'yo bro eh. Na Oo. parang active ko yun eh, tama po, di ba? Oo. Ngayon, oo, Mga dapat, ano yun? Mga mga himod, sinususpindi dapat nila yun. correct, mga himod quit ni ano yun, ni Denya Rason. Yung tatlong sa Sondensilio Sisters na yon, yung isang tomboy Mm. na si Ruti sa Sondensilio na may kalip-in, mga Tamo? himod quit ni ano yan, ng baklitang si Pacifica Palaypay. Eh, naku, sabi ko ganun. Asan mo ginagamit yung suspindi natin sa mga ordinaryong tao lang, sa mga ano lang? Tsaka ang daming mali. Kasi nung marinig ko minsan kay Brad DK yan, ang banggit ng ano, yung saway nyo silang may kabagsikan. Dapat pala ginagamit yun bro sa mga manggagawa eh, sa mga KNP. Kasi pag ginamit mo yun sa mga membro lang, na wala ng ulo, pagka sinuspindi mo, humayag sa maraming mga kapatid, baka hindi na magpatuloy yun eh. Pagka inihayag mo siya sa kung ano mang pagkakamali niya minsan eh. Pero ang Brother, pinagsasaway yung pa na po kasi dapat, ano, yung mga manggagawa. yung po kasi talata na yon, case to case basis po yon, yung sawayin mong may kabagsikan sila. Bakit? Mm. Eh, kabagsik-bagsik naman talaga yung mga ginagawa. Hindi mo ba sasawayin may kabagsikan? Mm. Hindi, especially po kung mga kasi naka-advance knowledge ka kung worker Correct. ka eh. Kagaya nung sinasabi mo na sinabi ni Brad DK, kagaya niya sa mga Oo. manggagawa. Especially Oo. dyan sa mga KNP at saka kay Bonjing. Kay Boy Opo, ano? oo. Kay Boy Mm. kay Boy Patutong at kay Boy kay Boy ano ba tawag dito? Kay Boy mahilig magpasiklab, kay Boy Pasiklab. Biruin mo, tatanungin Opo. ka ni Drew Arellano sa National TV na, kuya, paano niyo po na-acquire itong ganito kalaking property? Inheritance to, minana ito sa kanununuan namin. Eh, nanonood pala yung yung tunay na may-ari na isinanglalang yung property niya. Hindi ba kahiya-hiya ngayon? Doña Rason? Kaya kagalit na galit Naku, kay Badong? nakuha pa nila yun, bro. O inangkin na lang din talaga. Hindi ko, sabi ko nga, I cannot answer sa sabi na hindi Nakapunta ko pa alam. ako dyan bro sa Smallville. Sponsor din. Yung Toka-Toka din. Nakapag-swimming din ako dyan sa Smallville na yan. Sa yung Espinita na yan sa Summer and Kalugit na tayo. Pre-pandemic time yun, nung open pa yung yung Smallville. Na may mga nadala akong kapatid dyan kasi may sasakyan ako eh. Kami mag-asawa. Kasi Ano na yung lang kami, Smallville na bayad yun, na. nakapangalan Maganda. na yun kay hello. Nakapangalan na yun Apo. kay Elijan Rason. Nako, tignan mo, mga yun noon, ang sasarap ng buhay, puro may mga tinatangkilik na, pati yung, nakita ko yung video noon na kasama niya yung tatay niya na parang nag-aabang lang sila ng mga latest na motor. Bumibili sabi ko, sarap ng buhay, kasi mahilig ako sa motor eh. Pero tumanda na ako ng ganito, hindi ko pa makaya yung big bike eh. Talagang hanggang mga small cc lang ako eh, na pangarap ko rin. Pero pagdating sa kanya, mga nag-aabang na lang siya ng model ng tapos ang siste, saan ka ba? Ayan ba yung kinaasenso mo sa pagmamanok mo? Na given hindi ka nagsasabong pero yung paninda mo ang gamit ng sabongero ng mga sugarol. Correct. Sabi ko ganun. 'Di ba? Sabi ko
Ano yun, parang ang dating mo money laundering lang eh. Na nagtinda ka ng droga, ganyan-ganyan, nagtayo ka ng business para nasabing may pera ka. Meron lang akong isa Ganunin shout mo. out, Brad Brian. Shout out po Apo. sa mga kapatid dyan sa lokal ng Bahay Pare at saka sa Pangclara, Candaba, Pampanga. May nakita ko may mga nanonood sa Bahay Pare at saka sa Pangclara. Ako, baka pag-initan kayo niyan mga kapatid dahil hot issue ang panonood ng mga video ni Badong.